evidence, ebidensya of things not seen. Pastor, hindi ko kasi makita eh. Okay? Maniwala ka. Yun ang faith. Pero kung titignan mo muna, gusto mo makita, ayan, nakita ko na, sige, naniniwala na ako. Hindi ho faith yun. Hindi ho faith yun. Nakita mo na eh. So it is so important that you do not walk by sight, you walk by faith. Has a message for us all. And this is actually part 2 of last week. Last week we learned something that we have been given much more precious than gold ang naibigay na sa atin ng Panginoon. Ano po yun? Nakalimutan na. Faith! Faith is much more, no? Much more valuable, much more precious than gold, no? So, the genuineness of our faith. At tuloy po natin ngayon. And aabutin na po natin sa wakas yung 1 Corinthians 10. Pero mahaba pa rin po ang introduction. So the title of the message today is The Victory That Overcomes the World. Sabihin nga natin lahat. Amen. Thank you, Lord. No? So there are many things today that we need to overcome. Marami tayong mga dapat i-overcome, mga dumadaan sa isipan natin, kailangan matalo natin yan, no? And yung mga pag-aalala sa presyo, sa war, sa transpo, minsan iniisip ng tao yan, paano ba ma-overcome itong mga bagay-bagay ng dulot ng mundo? Hindi ho dulot ng Diyos yan, dulot po ng mundo yan, no? So, praise God, God has already given us a gift, a very precious gift. Siguradong panalo ka na. Gusto po ba natin malaman kung ano to? Parang hindi yung iba. Gusto nyo malaman? Amen. And the victory that overcomes the world is none other than our faith. It still is faith. Kaya nga pala, ang sinabi last time sa atin ni Lord, it is much more precious than gold. Kasi kaya niya itaob ang lahat ng mga issues ng mundo. Kaya niya itaob lahat ng problema na ibibigay sa iyo ng mundo. Ganon ka-precious ang faith na binigay niya sa atin. Okay? So, this is part 2. Dito po, siguradong ma-overcome mo. Guaranteed, 100%. Sigurado pong victorious kayo. Sure win. Sabihin natin lahat, sure win. And ibinigay na sa iyo ng ating Diyos. Hindi ibibigay pa lang, alright? Wala ka kailangan gawin. Basta, tandaan mo to, nasa iyo na ang regalong ito. And this is the gift of faith. And our Father God wants us to overcome the things of the world. Itong mga balita na naririnig natin, hindi lang siya balita, pati sitwasyon na dala po ng mundo. God wants us to overcome it. Bakit? Kung hindi natin i-overcome ito, tayo ang ma-overcome. Tayo ma-overwhelm. And God, our Father, who loves us, ayaw niya po na tayo ang matalo. Kaya noong pa man, nakasulat na po ito. And that's why we need to understand fully what faith is. May natutunan tayo last week. Amen? Mas marami pa tayong matututunan ngayon. This precious gift that God has given us, kailangan maliwanag na maliwanag. Electric fan, please. Ayan. So faith is, as we repeat, faith is believing what the Word of God says. Ulitin ko po. Faith is believing what the Word of God says. So kung ano sinabi na salita ng Diyos, whether you see it or not, alright, ay naniniwala ka. Pinaniniwalaan ko na. Alright? So, not only faith is our victory, but the Word of God tells us faith is the victory. Sabihin natin lahat, faith is the victory. Ang gamit po nito ay definite article. Di ba po, may dalawang klaseng article, indefinite, that's the letter A, victory, at pwede namang yung definite, alright? The victory. Ang ginamit po ay definite, the.
article. Okay? So faith is the victory that overcomes the world. So wala na pong iba. Wala na po kayo bang option. Hindi ho kayo pwede gumamit ng iba kung gusto nyo victorious kayo para ma-overcome nyo ang mundo. So, the only answer of God, not any economist or financial analyst, hindi po sila ang nagbigay ng sagot, ang Diyos mismo ang nagbigay sa atin ng sagot. For you to overcome the world victoriously, ang sagot po is our faith. Yung faith na binigay na sa atin ng Diyos. Sabi mo sa katabi mo, binigyan ka na. Okay, the moment you believed in Jesus Christ was the moment you received faith. Right? You heard the word, you believed, nagkaroon ka kagad ng faith. Okay? So, faith is the victory that overcomes the world. Let me give you the scripture para sigurado tayo may scripture, totoo. Alright? 1 John chapter 5 verse 4. Ang sabi po dito, for whatever is born of God, are you born of God? Born of God means born again, pinanganak muli, alright? Overcomes the world. And this is the victory. Ano po yung ginamit natin? This is the victory that has overcome the world. Anong ang sagot? Our faith. Yung faith po natin, ito po yung victory that has overcome the world. So this is both a declaration and a prophecy. Itong statement na to. It is declaring to us, kayong mga born again, kayo ang naka-overcome ng world. At the same time, yung victory nyo, kung bakit nyo na-overcome ang world, is because of your faith. Wala na ibang sagot, ito lang, wag na kayong sumubok ng iba. Baka sabihin mo, sinubukan ko lang yung payo ng kaibigan ko. Well, pwede nyo subukan, pero hindi garantisado ang victory dyan. Alright? Ang ginagarantiyahan lang ng Panginoon ay kung gagamitin mo ang pananampalatayang bigay niya. Alright? So, bigyan ko lang po ng emphasis. Number 1, only those born again or born of God have the gift of faith. If you are born again, meron ka na niyan. Alright? Number 2, the gift of faith is the victory. Again, let me put the definite article there. It's the, meaning to say, ito lang, wala nang iba. Wala na kaibang gagamitin para ma-overcome ang world. Ito lang, the victory that overcomes the world is our faith. Ito lang po ang paraan para matalo natin yung mga binibigay sa atin ng mundo, mga bad news, mga terrible things that are happening in the world today. This is how you overcome the world. So, paano pag hindi faith ang gamit mo? Well, it's not guaranteed. You may try, pero walang garantiya dyan. Ang ginagarantihan lang ng ating Diyos is the faith that He gave you. Okay? Malinaw po ba yan? Alright. So, sabihin natin lahat, sure win na. Sabihin natin lahat, victorious na. Panalo na. Bakit? Kasi may faith ka na eh. Gagamitin mo na lang. Alright? Gagamitin mo na lang and it is a sure victory. Now, I'd like you to see the comparison. When Jesus was walking here on earth, alam po ba nyo, lagi niya sinasabing, have faith. Parang, have a cake or have a KitKat. Inaalok pa niya yung faith. Pero sa atin, di niya sinasabing, have faith, have faith, have faith. Alam mo, sa atin, just use the faith. Kasi nasa iyo na yan. Kailan ba ako nagka-faith, Pastora? When you believed in Jesus. Kasama po yan sa many gifts na binigay po sa atin ng Diyos. When we heard the gospel, we believed, we received the faith. Diba? Faith comes by? So faith comes by hearing and hearing. Yung narinig mo yung gospel, yung narinig mo yung word of Christ, yung word of God, nagkaroon ka ng faith. And then you believed in Jesus. Okay? So you already have faith as a gift of God to us. Gamitin mo na lang. So in the new covenant, faith is both God's gift to us and our ongoing response to God. So ibig sabihin, hindi yan
natanggap mo to sinantabi mo na. Hindi. Lagi natin ginagamit ang pananampalataya. Lagi natin ginagamit ang faith natin. Okay? Our response is by believing. To every good thing that God has prepared for us, alright? Lahat yan natatanggap by faith, by believing. So, sabihin mo sa katabi mo, maniwala ka. Maski hindi mo pa nakikita, maniwala ka. Alright? Yan po ang faith. And you will overcome the world and everything that that the world will give you. Gusto po ba natin ma-overcome ang world? Ayan. Binigay na po ang sagot. So direct, so straightforward, okay? At kompleto pa ang description. Again, tingnan nyo to. Hindi nyo nahuhulaan ha. Sabi, faith is the victory that overcomes the world. Okay? Hindi sinabing faith could be a victory. Hindi po. Faith is the victory that overcomes the world. So sure win na po tayo basta lumakad tayo sa pananampalataya. Okay? Pero pag hindi faith ang ginamit mo, hindi ho guaranteed yan. At alam naman natin ng tao, minsan iba ang ginagamit. Minsan nag-aalala. O walang sure win dyan. Sure loss meron. Pero sure win, wala. Alright? So, kung gusto natin ng guaranteed faith, wala na po tayong ibang gagamitin, guaranteed win, wala na tayong ibang gagamitin, kundi ang faith na binigay sa atin. Sabi nga ni Jesus, you believe in God, believe also in me. So, maniwala tayo sa Diyos, maniwala tayo kay Kristo at sa salita ni Kristo. So, this is how we do it. Let's break it down. You will refuse the news of the world. Pastora, paano yung naririnig ko? Lahat naman tayo naririnig natin. Pero hindi tayo dyan magfo-focus. Right? Nababasa natin, nababrowse natin, right? Moment by moment. Okay? We need to refuse that. Huwag po tayo dyan magbababad to the point na nag-research ka na, hinanap mo na yung mga pictures, tapos kinakabahan ka na. Pagbababad na po yan. When you focus your eyes on the bad news, fear rises out. Gusto niyo po ba takot ang lumabas sa inyo? Walang may gusto ng takot. Okay? So sa good news po of the Word of God, tayo makinig. Doon po tayo magbabad. And what rises out? Faith. Faith rises out. And you need to hear it. Sorry, but you cannot just look at it. You need to hear it. Paano, pastora? Mag-isa lang ako, walang pastor. Pwede mong basahin ng malakas. You need to hear and hear by the word of Christ. Amen? Basahin niyo po, speak it out. Kaya kasama po talaga ang pagsasalita. Faith is what you will use to refuse, para tanggihan ang mga report ng mundo. At sasanggain mo lahat. Kaya po si Paul, tinawag din niya po ang faith, to have just an image of it, tinawag niya po itong shield of faith. Bakit? Sa lahat ng mga fiery darts na ibabato sa iyo ng kaaway, sa lahat ng bad reports, sasabihin sa'yo, wala na, ubus na. Ubus na yung ating ipon. Wala na, yung negosyo natin, pabagsak na. Sa lahat na maririnig mong balita, sasanggain mo ng word of faith. Sasanggain mo ng shield of faith. Amen po ba? Kung ano lang ang sinabi na salita ng Diyos, yun lang ang pakikinggan ko. Wala akong pakialam sa sinasabi ng tao, sa sinasabi ng ekonomiya. Ang pinaniniwalaan ko lang ay ang salita ng Diyos. And the Word of God tells us that the shield of faith quenches every fiery dart of the enemy. Okay? So, ibig sabihin, hindi yan makakadating sa'yo. Alright? Yung apoy niyan, yung init niyan, at talab niyan, yung hapdi niyan, hindi makakarating sa'yo because nasasangga mo kagad by faith. Okay? Sabihin natin lahat, shield of faith. Pero hindi naman kayo ganyan ng ganyan, baka ganyan kayo ng ganyan. Picture lang yon para maintindihan nyo. It's your protection. The faith is your protection. Okay? So, the Word of God, doon lang po tayo magpo-focus, doon lang po tayo makikinig. Bakit po? Kasi yung victory natin rises out when you hear and hear the Word of God. Sabi mo sa katabi mo, keep hearing the Word of God. Because whose report will you believe? Alright?
The report of the world or the report of the Word of God? So kayo rin pala ang pipili kung victory or loss ang inyong dadaanan. Pag pinili niyo ang pakikinig at pakikinig sa salita ng Diyos, faith rises out and faith is the victory that overcomes the world. Pero kung makikinig kayo sa balita ng mundo, tatanggapin niyo yan, then you just chose your loss. Kayo na ang pumili ng inyong pagkatalo. Pumili tayo ng tama. Pakinggan at pakinggan ang salita ng Diyos. Amen? So sinasabihan ko na kayo in advance, no? Yung may mga planong magtipid. Nako, magtitipid tayo ngayon ha, kasi mataas yung gasolina. O, yung pagpunta natin sa church, mga once a month na lang. Nagkakamali kayo. Wag na yan ang titipirin nyo. Bakit? Ibig sabihin, tinitipid nyo ang pakikinig at pakikinig na salita ng Diyos. Ditinipid nyo na rin ang victory nyo. Paliit ng paliit ang victory nyo. Amen? Magtipid na kayo sa iba. Kung dati nag-urustans kayo, mag-SM na lang kayo. Ganun lang yun. Bababa nyo lang. Kung dati kayong SM na pure gold. O, di ba? Ganun lang naman yun. Kung tapos hindi pa rin pa kayo magkasya sa pure gold, ano susunod? Ha? Ano? Dali. Ano, tama ba ako? Dali. Ayan. Di ba nakapasok dun eh? Okay. Ha? Oh, save. Ayan, nakita ko yan. Oh, save. Di ba mas mahal yun? Convenience store yun eh. Hindi, mas mura. Oh, anyway, piliin nyo na. Ganun lang po yun. Baka ka naman kasi nagsa-Starbucks pa kayo. Pwede naman paminsan-minsan, no? Wala namang mali dyan, kung kaya nyo. Pero yung sabihin, you just scale down. Pero ang huwag nyong titipirin ay ang pakikinig at pakikinig na salita ng Diyos. Amen? Kundi, yung inyong victory, pinaliliit nyo na pinaliliit. Because faith comes by? And faith is the victory that overcomes the world. How can you overcome the world kung itong titipirin nyo? Magtipid na kayo sa iba, pero ang pakikinig na salita ng Diyos, huwag nyong titipirin. Amen? So, praise God, we have been given this powerful, effective gift of God, which is faith. Diretso lang kay Lord ang tingin natin. Right? So, Pastora, paano ba yan? Reality naman talaga, tumaas ang gasolina. No? Are we going to deny it? No, we're not denying it. We're giving a solution to it. Para maski nagtataas yan, hindi ka pa rin apektado. Amen? Alright? So, do you want victory? Yan po ang tanong eh. Do you want victory? O, di makinig at makinig ng salita ng Diyos. Ganun lang po. Very simple. Hindi na kailangan ng formula dyan. Makinig at makinig ng salita ng Diyos. And that does not come from any financial guru, any geopolitics analyst. Yan po ay galing sa ating Diyos mismo. Sa Kanya na mismo galing ang kasagutan para natin ma-overcome ang dulot ng mundo. Kanino pa ba kayo maniniwala? Sa Diyos o sa tao? Sa Diyos, sa salita ng Diyos. Amen? So, through faith, you have the victory that overcomes the world. Lahat ng problema sa mundo, kayang itaob ng faith mo. Amen? So, name it. Ano po ba dapat nyong i-overcome? Naku, Pastor, overcome ko yung business namin ngayon, medyo tagilid, ganyan. I-overcome mo yan by faith, no? Believe that the Lord will provide for your store. Believe that there will be capital in the name of Jesus Christ. Believe that God wants you to prosper. Amen. Pastor, may masakit ngayon sa katawan ko. Well, praise God, you can believe for healing. Maski may masakit pa, yes, maski may masakit pa. Believe and speak it out. I am healed. Amen? That's what I've been doing this week. Kasi, di ba nakita niyo ako last week? Thank you, Lord, talagang for the strength. Sabi ko, pinapanood ko yung video, parang wala naman pala akong sakit, ano? Wala talaga. Pero that week, nagkaroon pala ako ng, tawag doon, UTI, no? Masakit pala sa katawan yon. Yung ganong klase, yung medyo heavy siya. So, in spite of what I felt, sabi ko, I am healed. I am healed. Amen? So, thank you, Lord. No? I believe in the healing. So, matatapos itong crisis nito, or ma-rapture tayo. Amen? Who knows? Anytime now, Lord. Anytime. Ready na ba kayo?
Sabi mo nga, I'm rapture ready. I'm heaven ready. Amen. Yan ang sigaw natin. Huwag kayong natatakot pag may banggit ng rapture. Pagligtas ni Lord sa atin yon. Kaya huwag kayong natatakot, no? Sa mga bago lang, hindi ho nakakatakot ang rapture. Yan po ang pagligtas ni Lord para hindi natin abutan yung Antikristo. Pag inabot mo si Antikristo, hindi mangyayari. Bawal abutin ang Antikristo. Pag nalaman mo kung sino siya, ito pala, pastora. Ay, ba't ako nandito? Wala! Hindi yon. Hindi natin naabutin ang Antikristo. Pag pinakilala na siya, wala na tayo dito. Rapture na po tayo. Amen! Thank you, Lord. Okay, so pagligtas po yun, kaya dapat anytime now, Lord, come, Lord Jesus, come. Amen! Praise God. So, very powerful po ang binigay sa atin ng Panginoon. Habang nag-iintay tayo sa rapture, o matapos tong crisis na to, victorious pa rin tayo. Amen? So sa mundo, tingnan nyo kaya medyo conflicting lalo na sa bago. Sa mundo po, to see is to believe. Gusto ko muna makita, pastor. Pag nakita ko na, maniniwala na ako. Yan po talaga ang proseso nila. Mabawasan na ng konti, pastora, yung sakit ng ulo ko, maniniwala na ako na healed ako. Hindi na ho faith yan. Ang faith po, you believe and then you see. Maniniwala ka muna, maski wala ka pang nakikita, tsaka mo makikita. Amen? That is faith. So, stop thinking like the world. Because the world wants to see first, and then I will believe. Hindi po faith yon. At pag hindi po faith yan, then that is not guaranteed by God. Sino dito ayaw nyo ng guarantee ni Lord? Di ba gusto natin garantisadong panalo? Garantisadong victorious? O dapat by faith tayo? Yung hindi mo pa nakikita, naniniwala ka na. Yun ang tunay na faith. Alright? So sa mundo, pakita muna. Okay? Sa atin, hindi. Naniniwala ako sa salita ng Diyos, tsaka ako makikita. Sa salita lang ng Diyos, hindi yung sasabi ng kapitbahay mo. Ay, may faith naman ako, pastora, ba't ano nangyari? Kasi sabi nung kapitbahay ko, babayaran daw niya ako. Hanggang ngayon, di pa nagbabayar. Kasi doon ka sa kapitbahay mo naniwala sa word niya. Sa word of God lang po ang faith. Kuha po ba natin yon? Hindi mo sasabihin, pinaniwalaan ko nga siya, wala nangyari sa faith ko. Hindi ka sa kanya maniniwala, sa Diyos. Sa salita ng Diyos ka maniniwala, yun ang faith. Faith is believing the Word of God even though you do not see anything, even though you do not feel anything, even though you cannot touch anything. Amen? So, ikaw na may sakit, masakit pa rin ang katawan mo, pero sabi mo pa rin, naniniwala ako sa kagalingan ng aking Diyos na bigay sa akin. Naniniwala ako, magaling na ako. Amen? Still speak it out. You have to speak it out. That is faith. And that is guaranteed victory. Amen? Naniniwala ako may provision. Naniniwala ako supply will come. Asa na? Naniniwala ako. Yan ang tunay na faith at yan ang victory that overcomes the world. Come on! Okay? So sa mundo, makita ko muna. Hindi ho faith yan. And I'll prove it to you. Okay? So what is faith? Tingnan niyo po to. Hebrews 11:1. Ang linaw po dito. Now faith is. Ito po ang definition ng faith. Now faith is the substance of things hoped for. May no-hope ba kayo? May dinidream ba kayo? Inaasam? Well, the faith that you have is the substance. Sabi nga ni Brother Bel sa akin, sangkap. Kasi hindi ko maligay sa Tagalog. Sangkap yan dun sa inaasahan mo. Do you see how powerful God gave us with this gift? The power He gave us. Basta may faith ka, may sangkap ka na para doon sa dream mo. May sangkap ka na para doon sa inaasahan mo. Do you see that? Tama, isipin nyo mabuti. Di ba? Basta may faith ka sa salita ng Diyos, right? Yung dinidream mo, may sangkap ka na. That's how powerful this gift is. Tingnan niyo po to. The evidence of things not seen. So,
pag ikaw humingi ka ng sign, Lord, pakitaan mo lang ako ng sign. Hindi na ho faith yan. Because it is the evidence. Faith is the evidence, ebidensya of things not seen. Pastor, hindi ko kasi makita eh. Okay? Maniwala ka. Yun ang faith. Pero kung titignan mo muna, gusto mo makita, ayan, nakita ko na, o sige, naniniwala na ako. Hindi ho faith yun. Hindi ho faith yun. Nakita mo na eh. So it is so important that you do not walk by sight, you walk by faith. Amen? And look at this again. Faith is the substance. Sige, isipin nyo kung ano yung panaginip nyo. Kung may faith ka, nasa iyo na ang iyong pinapanaginip. That is the substance. That is the ingredients. That is yung sangkap para sa iyong pinapangarap. Ganun po ka-powerful yung faith na binigay sa atin ng Panginoon. So ulitin ko, ibig sabihin, pag nakita mo na, hindi na yung considered faith. Hindi na rin guaranteed ang victory. Hindi na rin po guaranteed that you will overcome the world. Amen. So masanay na kayo, maski wala kayo nakikita, naniniwala ako. Bakit? If the Word of God says it, that settles it. Naniniwala na ako, tapos na ang storya, tapos na ang usapan. Naniniwala ako sa salita ng Diyos. It is so important that we believe God that way. Maski wala ka pang nakikita. Ang resulta niyan, guaranteed victory to overcome the world. Amen? So may I say na maling-mali na humingi kayo ng sign. And kailangan ko sabihin ito kasi miski po mature believers na po, ganyan misa ng testimony sa akin. Sabihin, Pastora, humingi pa nga ako ng sign kay Lord. Ay, binigyan naman ako, Pastora. Sabi ko, Lord, pakitaan mo lang ako na blue butterfly. Pastora, maniwala ka, may dumaan talagang blue butterfly eh. Kaya binili ko, bakit kaya hindi nangyari yung gusto kong mangyari? Ba't kaya natalo pa rin ako? Kasi nga, we walk by faith and not by sight. Ito papalawakin natin. We walk by faith and not by signs. Pag may sign na, di nakita mo na. Hindi na faith yan. And let me tell you, who would willingly give you a sign? The devil. The devil. Why? Because it goes contrary to the Word of God. Lahat po tayo pinapalakad ng may pananampalataya, hindi ng base sa nakikita. So, kontra yan, pagbigay ng sign, alright? Dahil lalakad ka na sa nakita mo, hindi sa pananampalataya mo sa salita ng Diyos. Kaya never ask for a sign. A sign is by sight already. Now, I know yung iba, Pastor, pero nangyari talaga sa akin. Okay? Natsambahan mo lang, pero hindi yan ang salita ng Diyos. Sa Old Testament po, ginagawa nila yan. Because faith was not a gift then. But to us newcomer, new covenant believers, tayo po ay may kasama pong gift of faith nung tayo po ay na-born again. Okay? So, did I skip something? Ayan. So, ito po. May na-skip ako. Let me just go back to it. Okay, ito na-skip ko eh. Una nga, only those born again. Did I go to that? Only those born again or born of God have the gift of faith. So kung hindi sila born again, huwag niyong asahan na may faith sila. Wala silang gift of faith. Tayo lang po ang may gift of faith. Sabi mo sa katabi mo, meron ka na. Kayong mga believers, okay? So, it's the only time that they have faith. So, huwag yung asahan na unbeliever, magkaka-faith. Hindi po. Only if they hear and hear the word of God, that is the time that they will have faith. Okay? So, yan po ang sagot ng Panginoon sa atin para ma-overcome natin ang mga trials dito sa mundo. So, we have faith. And sabi dito, faith is the substance o sangkap of things hoped for, the evidence of things not seen. Hindi mo nakikita. Kaya masanay na kayo, maski wala kang nakikita, naniniwala ka na. Ang tawag dyan, faith.
The faith is the victory that overcomes the world. Okay? So let's read Hebrews 11, 7 to 11. Not that. For by it, ano po yung it dito? For by faith, the elders obtained a good report. Through faith, we understand, tingnan ito, through faith, we understand that the worlds, yung mga mundo, di ba, nakita natin planets, nakita natin universe, yung mundo natin, the worlds were framed, or nagawa po yan, by the Word of God. Nakikita ba yung Word of God? I'm not talking about the Scripture. Yung sinabi niya, nakita nyo ba? Hindi. Pero yan ang gumawa sa mga mundo. So that the things which are seen were not made of things which do appear. So even God operates that way. Wala pa, pero kinikreate niya ang mga bagay-bagay na nasa Kanya, He speaks it out. So ganoon din po tayo. Yung faith natin, di natin nakikita, but we believe the Word of God, and therefore we believe, therefore we speak. We speak things out, and that's why it manifests. Alright? So, kung ganun po ang ating Diyos Ama, ganun din po tayo ginawa ng ating Diyos. Believe the Word of God, speak it out, and there it is. Then you will see it. Maniwala ka muna. Speak it out, and there it is. Just like the Father. So, meron ba kayong gustong makita sa buhay nyo? Parang tatlo lang. Lahat tayo may gusto tayo makita. Amen? Believe it! Speak it! Alright? Just like our Father, that's His gift for all of us. Yan po ang regalo niya sa bawat isa niyang anak. Magamit po nating lahat. So these are the various examples. Actually, marami po ito. Listahan po ito ng mga hall of faith. But I'm just going to give you two for the sake of time. These are examples of those who had faith. At matindi po ang kanilang pinagdaanan, pero makikita niyo po ito, talagang faith ang ginamit nila. Okay? Sabi dito, by faith, Noah, kilala natin si Noah, Noah's Ark, no? Being warned of God, of things not seen as yet, moved with fear, prepared an ark to the saving of his house, by the which he condemned the world and became heir of the righteousness which is by faith. Okay, napakahirap po ng posisyon ni Noah. Bakit po? Kasi sinabihan siya ng Diyos, babaha. Lord, ano yung baha? Wala pang baha nun. Uulan, magkakaroon ng opening of floodgates. Anong ulan po, Lord? Wala pa hong ulan nun. So kay Noah talagang blanco. Hindi pa siya nakakita ng ulan. Kung sa atin sabihin, uulan, ay intindihan natin. Sa kanya wala siyang knowledge kung anong ulan. Ang mga halaman nun, meron pong mist na umaakyat at dinidiligan po yung mga halaman. Tapos bababa ulit yon pagkatapos magdilig. Pero wala pong pumapatak na ulan. So it was really an extra challenge for Noah. So even though wala pa siyang nakikitang ulan, alright, pinakinggan niya ang Diyos, and then prepared an ark. Can you imagine, sinabi sa kanya ni Lord, gumawa ka ng ark. Ark? Ano po yung ark? Okay? Hindi niya alam kung ano yung ark. Binigyan pa ho siya ng specification. First boat ever. Okay? To the saving of his house. So dahil naniwala siya, maski hindi pa niya nakikita at naiintindihan kung ano sinasabi ng Diyos, he believed. That is true faith, and it saved his whole family. Amen? Guaranteed victory ang binigay sa kanya ng Panginoon. Amen? Not only that, tayo po, heirs of righteousness. Si Noah din po, heir of righteousness. Paano po? By faith. Naniwala lang po siya. Okay, another person, Abraham. By faith, Abraham, when he was called to go out into a place which he should after receive for an inheritance, obeyed, and he went out, not knowing whether he went. Hindi niya alam saan siya pupunta. So by faith, he sojourned, nag-travel po siya in the land of promise, as in a strange country, dwelling in the tabernacles with Isaac, yung kanya pong anak, and Jacob, apo, and the heirs with him of the same promise. For he looked for a city which has foundation, whose builder and maker is God. So, parehas po si Noah at saka si Abraham nakatanggap ng salita ng Diyos at pinaniwalaan nila, hindi nila alam kung ano sinasabi ni God.
Hindi nila naiintindihan si Abraham. Come out of your land to the place I'm going to show you. Saan, Lord? Basta, sumunod ka. Anong tawag doon? Faith. So ganun po talaga ang faith. You don't have to understand. You don't have to see. Just believe. Sabi mo sa katabi mo, just believe. Okay? So they received the word of God. Naligtas ba ang pamilya ni Noah? Yes. Only 8 of them. The rest of the people all died in the great flood. Ganun po ang kaligtasan na natanggap ni Noah. Victorious? Victorious. Why? Because of the faith. Maski wala pa siyang nakikita, sumunod siya. How about Abraham? Nagkaroon ba siya ng generation? Yes. Nagkaroon ba ng promised land? Yes. Bakit? Alam ba niya lahat noon? Hindi. Hindi nga niya alam, saan ba yun, Lord? Basta, sumunod ka. And to this very day, no? Yung Jacob po, apo niya yun po ang pangalan ng Israel. Okay? So faith, tandaan natin to, works with the word of God. Hindi basta-basta kaninong word. Word ng kapitbahay mo, word ng amo mo, word ng nanay mo. All good, pero hindi po dyan nag-work ang faith. Faith works with the word of God. Okay? Through the preaching of the word. So, importante po, naririnig at naririnig natin. Kaya yung ginagawa nyo ngayon, huwag nyong titipirin. Amen? Magtipid na kayo sa lahat. Huwag lang sa pakikinig at pakikinig ng salita ng Diyos. Amen. So, kung maniniwala lang tayo, what is already given us will be manifested from the inside out. Lahat galing sa Diyos. Amen? There's nothing wrong with your faith, by the way. Kasi iba sabi nila, Sora, parang yung faith ko hindi nag-work. Hindi po, there's nothing wrong with your faith. It is God-given, meaning to say, perfect yan. It is working perfectly. It is precious, much more precious than gold. It is to the salvation of your souls, salvation of your mind, your will, and your emotions. Just don't forget to use it. Sabi mo sa katabi mo, gamitin mo. Kasi yung iba, bago gamitin yung faith, nakaabot na sa biogesic. Di ba? Ay, tapos bigyan maalala mo, mananalangin muna pala ako. Magtitiwala pala ako, I am healed, Lord. Pero nainom ko na yung 3 biogesic. Wag naman 3. Okay? So sometimes we resort to worrying first, to doing something first, but don't you forget, your faith works perfectly. Gagamitin na lang po natin. Alright? So, tandaan din po natin, faith pleases God. Without faith, you cannot please God. You cannot please God. Yes, God is pleased with you. Pero pag hindi tayo lumalakad sa pananampalataya, tinatanggihan natin ang kagalingan, tinatanggihan natin ang kanyang kapayapaan, God is not pleased. Lahat to para sa'yo, tinatanggihan mo. Okay? So, finally, ito na po ang cue. Papasok na tayo sa 1 Corinthians 10. Ayun na po yung aking introduction. So, 1 Corinthians 10, Paul will use an Old Testament picture kung saan hindi sila nag-walk by faith, rather they walked by sight. Tignan natin ang epekto. Kasi baka sabihin nyo, Pastora, okay lang naman siguro paminsan-minsan, let's walk by sight. Hindi puro faith na lang. Okay, tingnan natin. Kasi baka mag-grow naman yung aking belief, di ba? Baka mag-grow yung faith ko. Pagka may nakita ko, dahan-dahan. Okay, so let's see. So Paul says in 1 Corinthians 10, Moreover, brethren, I do not want you to be unaware. Ibig sabihin, dapat alam nyo to, that all our fathers were under the cloud. All passed through the sea. All were baptized into Moses in the cloud and in the sea. Alala nyo, lumabas sila sa Egypt, a place of slavery, tapos tumawid sila ng dagat. Amen? Are you getting my point? Okay? And then sabi niya dito, all ate the same spiritual food, kinain nila yung pagkain, and all drank the same spiritual drink, lahat uminom, for they drank of the spiritual rock. Sabihin natin lahat, spiritual rock that followed them. Grabe yung bato sumusunod sa kanila. Okay? Yung bato sumusunod sa kanila. Kaya pala, nung pumunta kami sa Israel noon, ewan ko naalala ni Doc,
may bato doon, sabi ito daw yung kay Moses. Tapos lumipat tayo na ibang lugar, sabi doon din daw yung bato ng Moses. Sabi ko, bakit ganun? Iba-iba location. Sumusunod pala yung rock. Okay? But anyway, yun lang naintindihan ko doon. But with most of them, God was not well pleased. Sila na nakakita ng mga miracles right before their eyes. Sabi dito, God was not well pleased. Bakit? Itong proof, for their bodies were scattered in the wilderness. Ibig sabihin, namatay lang sila doon. Hindi sila nakapasok ng promised land. So Israel had miracles before them. Kitang-kita na kanilang mga mata, natikman ng kanilang bibig. Na-enjoy nila ang leading nung cloud. Alam niyo po ba, unang nangyari, lumabas sila sa Egypt, hinahabol sila ng mga sundalo ni Pharaoh. Tama? Alala niyo yung istorya? And then they were in the middle of, the middle of the chariots and the Red Sea. So sabi nila, wala na. Patay na tayo. Sabi nila gano'n. Pero ang ginawa, hinati po yung Red Sea. Blue yan, pero Red Sea po. Okay, Red Sea lang tawag, pero yan po yan. At alam niyo po ba, lumakad sila sa tuyong sahig. Tuyo yan. Walang basa, walang lumulubog sa sand. Tuyo po yan. Alright? Nilakad po nila yan safely, millions of them. At pagkatapos nilang makatawid ng maayos, tumawid naman yung chariots ni Pharaoh, binagsakan sila ng tubig. To this very day, meron pa mga gulong dyan sa Red Sea na nakita po ng mga archaeologists. Chariots from the chariots of Pharaoh. Okay? So, nakita nila yan, experience nila yan. Ano pa? Pagtawid nila, may pillar of cloud na sumalubong sa kanila. So, alam niyo naman po sa disyerto, mainit. At napapansin ko nga doon sa disyerto, wala po silang cloud masyado. Meron po silang cloud pagka winter nila. Pero pag summer, ngayon lang ako nakakita ng bansang walang cloud. Tama? Walang cloud. Walang cloud. Puro po sky. So, ibig sabihin nun, pag mainit ang araw, sobrang init. But for them, there was this pillar of cloud that walked before them. Okay? Hindi lang siya parang canopy na sila po ay binibigyan ng umbrella or shade in the morning, pero it was also like a GPS, para siyang Waze, Google Map. Sinusundan nila yan. At pag sila'y napagod, titigil din yan. Grabe, no? Ang galing. Ang galing talaga ni Lord. Tumitigil yan. Pag pagod sila, titigil. It's time for rest. Okay? At pagkagabi naman po, ang disyerto naman po ay nagiging napakalamig na lugar. Ang kapalit naman po ng pillar of cloud is a pillar of fire. Napakadilim din po ng disyerto. Siyempre, panahon nila, wala namang kuryente. So, meron po silang solar. Solar na ilaw sa gabi. Alright? It keeps them warm. Maniwala kayo, napakalamig po sa disyerto. Alright? At yan po, milyon po silang nakapaikot dyan, pero all of them were warmed by this pillar of fire. Kitang-kita ng mata, ramdam na ramdam ng balat nila. Okay? Next, pag nagutom sila, may bumabagsak pong pagkain galing sa langit. Ang tawag po dito ay manna, the manna bread. Luto na, hindi na nila lulutuin. Grabe, kakainin na lang, dadamputin na lang nila at kakainin nila. And it was described as, it's like waffle with honey. O, di ba? May antibacterial pa. So, kinakain nila yan, kinabubusog nila, at minsan may quails din sila. Sari-sari pong pagkain, no? So, hindi po sila nagugutom. At pag sila naman po ay nauuhaw, there is this rock. Ngayon ko lang po nabasa and revealed in 1 Corinthians 10 that it followed them. And this rock is Christ. Christ the rock. Sinusundan sila ni Jesus. Okay? So this rock, nung hinataw po yan ni Moses, lumabas po ang tubig. At pag yung tubig po ay bitter, mapait, alam niyo po ba, tumamis, nagkaroon sila ng iced tea. No joke, matamis na tubig ang kanilang ininom. Lahat po, kitang-kita, nalasahan, naramdaman nila. Alright? But, ang sabi nga ng Panginoon, dito sa sinabi natin, sa binasa natin, God was not well pleased with them.
hindi natuwa ang Diyos sa kanila. Bagamat nakita nila to ng kanilang mata, may signs sila, pero hindi pa rin sila naniwala. Walang paniniwala. So, in conclusion, ito po yun. Seeing things will not make you a believer. Mas maganda pa, wala kang nakita, pero naniniwala ka, yun ang may victorious ending. Pero yung nakita mo, tapos sasabihin mo, asan pa? Hahanap ka lang ng next miracle and the next miracle. Pag wala na, ayaw ko nang maniwala sa'yo. At ganyan eksaktong nangyari sa mga tao, sa mga multitude. No? Hanap lang sila ng hanap ng next miracle ni Jesus. Sabi ni Jesus, alam ko kung ba't kayo nandito kasi pinapakain ko kayo. They're just looking for miracles, but none of them were believing. Okay? Pag na-offend na, alis na sila. So, no faith is developed or produced when you see things. Mas maganda pa, naniniwala ka na, wala kang nakikita. Ang tawag doon, faith. And that faith has guaranteed victory that overcomes the world. Amen. And that is the faith that we have received from the world. Now, ituloy natin yung story. The Word of God told them, at least, sa na-research ko, 10 times, paulit-ulit. Sinabi kay Abraham, sinabi kay Moses, at sinabi rin po kay Joshua, na sa kanila na po ang promised land. Sa inyo na yan, lusubin nyo na, sige na, talo nyo yan. Ano sabi ng mga Israelita, yung 10 spies? Kaya sabi ng 10 spies, mga tipaklong lang tayo sa harapan ng mga higante. Mga anak tayo ng tipaklong. Mga tipaklong lang daw tayo. Ang liliit ng tingin sa sarili. Sabi ni God, hindi, sa inyo na nga yan. Hindi sila naniwala. So, the people, the whole of Israel, right, believe the bad report of the 10 spies instead of believing the report of God. Ano nangyari? Hindi sila nakapasok. Hindi sila nakapasok. What's the problem? They did not believe. No faith. Okay? So, ang naniwala lang si Joshua at si Caleb. Ang sagot, ano nangyari? Nakapasok, sila lang po ang nakapasok sa promised land nila. So, that is the benefit when you believe even though you do not see. It guarantees victory. Are you getting this? So, masanay na po tayo, no? So, pinangako na po sa kanila yan, pero hindi sila naniwala. I'll give you just one of the many times that God told them na sa kanila na to. So, ito po, sinabi niya na kay Joshua. Kasi namatay na po si Moses. Okay? This is in Joshua chapter 2 to 4. Sabi niya dito, Moses, my servant, is dead. Now therefore, tingnan nyo arise, go over this Jordan. Sabihin natin lahat, Jordan. Tandaan niyo itong mga pangalan na to kasi ito yung mga naririnig nyo ngayon sa Middle East. Okay? Go over this Jordan, you and all these people to the land which I am giving to them. Ibibigay ko sa kanila. Alright? Bibigay lang. The children of Israel. Sabihin natin lahat, the children of Israel. Every place that the sole of your foot will tread upon, lahat ng lalakaran nyo, I have given you, as I said to Moses. From the wilderness, doon sa pinanggalingan nilang disyerto, and this Lebanon, sabihin natin lahat, Lebanon. Very good. As far as the great river, the river Euphrates, sabihin natin lahat, river Euphrates. All the lands of the Hittites, and to the great sea, okay, towards the going down of the sun, shall be your territory. Ito po, ang territory ng Israel. Okay? Na to this very day, lagi silang may gera dahil dito sa dahilan na to. Binigay na po sa kanila. Sa kanila na yan. Papakita ko po sa iyo ang mapa. Ito po yon. Lahat po na nakikita niyong pula, baski may pangalan niya na ibang bansa, yan po ang promised land sa Israel.
Yan po, ayan o, pumasok sa Syria, pumasok sa Iran, pumasok sa Kuwait, pumasok sa Saudi, pumasok sa Egypt, sa Lebanon, at bandang, ayan, Syria, Damascus, Jordan. Pasok yan lahat. Kaya lahat ng bansa na yan, galit sa Israel. Kaya hindi natatapos ang gera sa Israel. Okay? Maski minsan wala na sa balita natin, pero sila ongoing palagi. Of course, iba na ngayon ang problema natin dahil si Iran nga ang problema. Okay? But definitely, lahat po yan, initially, kaaway po ng Israel. Bakit? Kasi yan po ang pinangako ng Diyos sa kanila. Kaya kung may makausap kayong Jordanian or Syrian, galit na galit yan sa Israel. As in, galit na galit sila. Kasi daw kinukuha yung lupa nila. Teka muna, basahin nyo kasi ang Bible. Ang problema, hindi sila nagbabasa ng Bible natin. So I don't want you to be ignorant of this. Otherwise, papanigan nyo yung mga from the, from the river to the sea. Di ba may gano'n? Sino nakakaintindi nun? From the river to the sea, Palestine will be set free. Sino nakakaintindi nun? Wala kayong alam. Di ba may gano'n? From the river to the sea, Palestine will be set free. Sigaw sila na sigaw sa daan ng ganyan. Kasi ito yung river sa Jordan at saka yung Mediterranean Sea. Yan ang kinukuha ng Gaza, sa kanila daw yan. Tingnan nyo naman yung napunta sa Israel. Kita nyo po yung Israel, Jerusalem, tapos may Lebanon sa taas. Hanggang doon lang sila, yan lang nakuha nila. Yan ang present Israel. When the promised land is the whole of that. Kaya galit na galit ang lahat ng bansa sa kanila. Ba't daw nila kinukuha yung lupa nila? Hindi nila alam, bigayan ng Diyos. Kaya po nag-expand ang Israel. Alam nila kung ano ang kanila. But of course, all of this are mostly Islam. So they have no recognition of our God. Pero tayong mga Kristiyano na nagbabasa ng Bible, dapat alam nyo to. Kaya hindi tayo kumakampi doon sa iba. Dahil ito ang naiintindihan natin. And though the Jews don't agree with us, they don't believe in our Jesus. But we believe dito sa Diyos na binabanggit sa Bible. Parehos po tayo sa Diyos. Si Jesus ang hindi nila tinatanggap. Okay? So yan po ang gusto kong maintindihan nyo. This is one of the reasons kung bakit po ang Israel lahat kaaway. Kailangan alam nyo po yan. Otherwise, baka may chance na pumanig pa kayo sa iba kung hindi nyo po alam ang pangako ng Diyos. Malinaw na po ba? Okay, so let's go back. So, hindi po sa Palestinian o sa Gaza pinangako yan lupa na yan. Pinatira lang sila dyan ng Israel. No? Actually, lumiit na sila na lumiit para wag na po magkaroon ng away. Binigay na nilang binigayan. But anyway, going back to our story, yan po ang pangako pero hindi nila nakuha. No? But soon, sa pagbabalik ni Jesus, makukuha na po yan. So anyway, the point here is this. The Israelites from 40 years old, 80, lahat sila nakakita ng miracle, but they did not believe. Bakit? Miracles can only catch your attention, but will not make you a believer. Okay? So seeing will not cause true believing in God. Tandaan natin, sinabi po sa Bible, we do not look at the things which are seen. Hindi daw tayo tumitingin sa mga bagay na nakikita, but at the things which are not seen. Ang tinitingnan natin, ang pag-ibig ng Diyos. Nakikita ba ng mata? Hindi. Naniniwala tayo sa Holy Spirit. Nakikita ba ng mata? Hindi. Pero naniniwala tayo. We do not look at the things which are seen. Bakit po? For the things which are seen are temporary. Ito po ang magandang balita dito. Ano man ang nakikita nyo, temporary lang yan. Nakita nyo ang wallet nyo walang laman? Temporary lang yan. Amen. May problema ka, ang laki ng problema mo, mabuti na lang nakikita mo dahil temporary lang yan. May kasagutan ng Panginoon para sa iyong problemang malaki. Amen. Praise God. So anything that you can see is just but temporary. Okay? But the things which are not seen are eternal. So soon, lahat po nung na-miracles na nakita nila, nawala na. So are they more loved than we are? No. God loves them, God loves us too. No? Pare-parehas lang po.
So yung nakita nyo po na cloud of fire and pillar of cloud, okay, hindi nga natin nakikita. Hindi sila yon, ginagabayan sila noon, gabit araw, di ba? Pero nasa atin naman ang banal na Espiritu ng Diyos. Nakikita? Hindi. Pero naniniwala ako. Bakit? My Bible tells me so. The Word of God tells me so. I believe even though I do not see. What do you call that? Faith. That is what true faith is. Naniniwala ka maski hindi mo nakikita. Yung manna bread. Pastora, buti pa sila may manna bread. Ba't tayo wala? Nakikita yon, temporary. Wala na po yung manna bread na yon. Pero sabi ni Jesus, I am the true bread of life. Si Jesus, hindi natin nakikita, pero nasa atin na. He is dwelling in the inside of us. Amen? Praise God. Ano pa? Yung rock. The rock was temporary. Hindi na po umaagos ang tubig doon. Alright? So, the rock was seen outside, pero tayo, Christ is inside. The true rock of salvation is inside of us. Amen. Come on, bless the Lord. Paano mo nalaman, Pastora? My Bible tells me so. If the Word of God says it, that settles it. Wala akong pakialam kung di ko makita. Mas mabuti, eternal ibig sabihin nun. Eternal po yun. So, in Christ, you're not near the rock. The rock is in you. In Christ, the cloud and the manna is not outside of you. He is residing in you. Alright? So, wag na po kayong maghanap ng sign. Pastora, pag may dumaan na puting kabayo, maniniwala na talaga ako. Promise. Lalo kang hindi maniniwala dahil wala pong talab ang puting kabayo para sa'yo. Wala po yan. I tell you, pagkatapos nung maghahanap ka naman ng itim na kabayo, wala po yun. Walang talab yun. Hindi kasi faith yun. Okay? And no miracles will make you believe. Sabi po sa John 12:37, but although He, Jesus, had done so many signs, miracles to before them, they did not believe in Him. So, hindi ho yan ang nagpapaproduce. Diba? So, they just wanted more and more miracles, more fish, more bread. Pag wala na rin. Ayaw na rin nila maniwala. Konting issue lang, ayaw na nila maniwala. So, again, for us, to believe is to see. To believe even though you do not see is faith. Kaya ang kabilin-bilinan sa atin ng Diyos, we walk by faith and not by sight. Huwag kayo magpapadala sa nakikita nyo. Sa pananampalataya nyo, sa salita ng Diyos, doon kayo magpadala. Pataas ang presyo. Huwag ka dyang tumingin. Tumingin ka sa probisyon ng Panginoon. Nakikita mo na, hindi pa. Good! Dahil totoo yan. Alright? Galatians 2:20 says, I have been crucified with Christ. It is no longer I who live, but Christ lives in me. And the life which I now live in the flesh, I live by faith in the Son of God. Another version would have it, I live by the faith of the Son of God. So yung faith po natin is actually the faith of Jesus Christ. Kung anong pananampalataya ni Jesus, siyang pananampalataya din po natin. Walang pinagkaiba. This is the faith of Jesus Christ. Kaya use it! If it worked for Jesus, it will work for you powerfully. You will be victorious and you will overcome the world and anything that the world gives you. Amen? So masanay na po kayo maski wala kayo nakikita. Hanggang kailan ako maniniwala, Pastora? Hanggang mag-manifest na. Alam mo, tumigil ka. Tuloy-tuloy ka lang sa pananampalataya. Alright? So, hindi naman kasi lahat ng bagay nakikita. Maniwala kayo? May wifi ba? Sino nakakita ng wifi? Pakitaas ang kamay. Wifi signal, nakita nyo? Wala, di ba? Pero may wifi, tingnan, meron ako. So, hindi yun nakikita, wala na. Tingnan mo yung katabi mo. Sige, tingnan mo siya sa mukha. Nakikita mo ba utak niya? Hindi mo nakikita pero sigurado may utak yan. Tama? Aba, hindi mo pwedeng walang utak yan. Last na. Tingnan mo yung katabi mo ulit. Nakikita mo ba spirito niya? Mabuti naman, hindi mo nakikita. Baka magtalo lang kayo sa upuan niyo. Pero may spirito yan.
At may spirito pa ng Diyos na nananahan sa kanya. Amen? Kaya sigurado na po ang victory natin, Panginoon. Salamat! Praise God. So tiyak po, may mga bagay lang talaga na sadyang hindi nyo po muna makikita. But if you keep believing, you will see it. You will overcome. Huwag na kayong sumubok pa ng iba. Ito na nga ang sagot eh. Yung iba, hindi, siguro pwede namang ganito. Mangungutang muna ako, pastora. Tsaka ako maniniwala. Maniwala ka muna. Hindi mo na kailangan mangutang. Amen. Thank you, Lord. Alright? We live by the faith of the Son of God. We live by the faith in the Son of God. So thank you, Lord, sa makapangyarihan na binigay niyo sa amin. Imagine, the faith is the substance of what you hope for. Yung pangarap mo, ang laman loob nun, ang sangkap nun, ay yung pananampalataya ko. See how powerful God made you to be with that faith that you're going to use. Maniniwala ka lang sa salita ng Diyos. And when you're so full of what you believe, you just speak it out with so much trust in God, and you will see it. You will surely overcome the world. We live by every word of God. Last two verses, Hebrews 11:6. But without faith, it is impossible to please God or to please Him. For he who comes to God must believe that He is. Nakikita niyo ba siya? Hindi. Pero naniniwala ka. Yan po ang faith. And that He is a rewarder. Sabihin natin lahat, rewarder. Yes, may reward of those who diligently seek Him. Sige lang, hanapin niyo siya sa salita niya. Hanapin niyo siya sa word being preached. You will be rewarded by God. Okay? Last verse. John 24 to 29. And this is with regard to Thomas. Si Thomas the doubter, di ba? Alam naman natin, namatay ang ating Panginoon para sa atin. Siya ang kumuha ng ating mga kasalanan. Pero pagkatapos noon, nabuhay muli ang ating Diyos. Amen? But He showed Himself to the apostles. Nagkataon wala si Thomas. So, ito na po ang account. Now Thomas, called the twin, one of the 12, was not with them when Jesus came. The other disciples therefore said to him, "We have seen the Lord." Thomas, nakita namin si Jesus. Sabi nilang ganun. So, he said to them, sabi ni Thomas, "Unless I see His hands, the print of the nails," pag nakita ko na yung marka nung pako sa kamay niya, "and put my finger into the print of the nails." Gusto pa niya, hawakan niya. Nakita, gusto pa na hawakan. Alright? "And put my hand into His side, I will not believe." Faith ba yun? Hindi. Okay? And after 8 days, His disciples were again inside, and Thomas with them. Jesus came. The doors being shut, nakasara yung pinto, nakapasok, di ba? Through the wall yun. And stood in the midst. Nasa kalagitnaan nila si Jesus. Sabi niya, "Peace to you." Then He said to Thomas, "Reach your finger here." Kala niya, di siya narinig ni Jesus. Narinig siya. Sabi niya, "Reach your finger here. Look at my hands. Reach your hand here and put it into my side." Sabi niya, "Do not be unbelieving." So yung pag may nakikita, yun ang gusto mo, you're being unbelieving. Hindi, dapat makita ko muna, tsaka ako manin. Unbelieving po yan. Okay? But believing. And Thomas answered and said to Him, "My Lord and my God." Jesus said to him, "Thomas, because you have seen me, you have believed." Blessed, at ito'y para sa ating lahat. Handa na ba kayo? Blessed are those who have not seen and yet have believed. You are all blessed because you believe in Jesus whom we never saw. We have never seen Him.
Pero ito ang sinasabi sa'yo, pinagpala kayo. Yan ang tunay na pananampalataya. Hindi nyo pa nakikita si Kristo, minahal nyo na. Hindi nyo pa siya nakikita, naniniwala ka na. Blessed are you. And everybody says, Amen. Come on, bless Him. Thank you, Lord. And that faith that you have now is the victory that overcomes the world. You've got it. That's why ma-overcome natin tong crisis na to. Handa na ba kayong i-overcome? Just walk by faith and not by sight. We are the overcomers in Christ Jesus. Thank you, Lord. Thank you, Lord. Dadaan to, hindi nyo mararamdaman. Salamat sa ating Panginoon. Salamat sa iyong probisyon na mayaman. Yan ang sabi ng iyong salita. You surround us with your goodness and your tender mercies. You satisfy our mouth with good things. Ni minsan di kami kakain ng madumi, Panginoon. We will eat good things because you are our provider. You will keep our lives, redeem our lives from destruction. Our lives will not be destroyed. You will always be there to save us. Thank you, Lord, for healing all our sicknesses and disease. Thank you, Lord, you are our healer. Thank you, Lord, you have forgiven all our sins and surrounded us with your goodness and your mercies. Salamat, Panginoon. We believe, we receive. And everybody says, Amen and amen. Come on, bless Him. Those are the benefits of the Lord and do not forget them. Amen? Praise God. Napakabuti ng ating Diyos. Overcomer ba tayo? Definitely. Amen. Praise God. So this afternoon na ba? Yes, afternoon na. I know you learned so much. If you're not yet a believer of Jesus, ako, sayang naman. You still don't have that faith, that gift of faith. Believe in the Lord Jesus today and you will receive that faith. Libre, wala ka kailangan gawin. It comes with the salvation. Just believe that Jesus is Lord. Sabi mo, Jesus is my Lord. Jesus is my I believe He died for me and He rose from the dead. He is alive forevermore. I receive Him in my life today. And everybody says, Amen and amen. Palakpakan po natin ang Diyos. Maski nag-iisa ka ngayon, mensahe yan para sa'yo. Gusto ng Panginoon na ikaw ay maligtas. And now, if you said that prayer, you are already saved. You have the gift of faith. Amen. Praise God. Are we blessed? Amen. Salamat sa ating Diyos.